Welcome sa Bossing Movie Recap. Ngayon, bubuod ko sa inyo ang 2018 Indonesian martial arts action movie na umiikot sa kwento ng isang bihasang triad killer na miyembro ng isang kilalang grupo na hinahunting ng kanyang employer at best friend dahil sa pagsagip nito sa kanyang target. Paano niya malulusutan ito? At sino ang target na iniligtas niya? At ano ang kilalang grupo na humahabol sa kanya? Alamin natin sa pelikulang The Night Come For Us. Nagsimula ang pelikula sa pagpapakilala ng misteryosong grupo na tinatawag na Six Cs. Kasama dito ang 6 na kalalakihan at kababaihan na hindi kilala ang kanilang mga pagkatao. Ang Six Cs ay nabuo upang panatilihin ang seguridad at kaayusan sa utos ng mga triad sa Timog Silangang Asya na kasalukuyang nasa tuktok ng kapangyarihan. Ang triad ay namumuno sa 80% ng ilegal na smuggling sa buong Asya, kung saan sila kumikita mula sa droga, armas, at human trafficking. Pagkatapos nito, ang eksena ay lumipat sa isang madilim na dalampasigan. Isang batang babae na si Reyna ang biglang nagising na nababalot ng dugo. Nang lumingon si Reyna patungo sa nayon kung saan siya nakatira, nakita niya ang isang grupo ng armadong tao na pinaslang ang mga residente, kasama na ang kanyang mga magulang. Isang lalaking nagngangalang Ito, miyembro ng Six Cs, ay kinuha ang baril upang patayin si Reyna, ang tanging survivor. Subalit nang makita niya itong nag-iisa matapos mamatay ang kanyang pamilya, nadama niya ang awa at konsensya. Bigla niyang pinaputukan ang mga miyembro ng triad na pumaslang sa lahat ng mga residente at pinatay sila. Pagkatapos nito, dinala niya si Reyna at nagmadaling bumalik sa kanyang bayan, sa Jakarta. Nang makarating sila doon, dinala ni Ito si Reyna sa bahay ni Shinta, ang dating kasintahan niya na inakalang siya ay patay na, dahil nawawala siya sa loob ng 3 taon. Tinanong ni Shinta si Ito tungkol kay Reyna, ngunit hindi niya ito maipaliwanag ng detalyado dahil ayaw niyang ilagay sa panganib ang buhay ni Shinta. Matapos gamutin ang sugat ni Ito, kinausap ni Shinta si Fatih, dating kasamahan ni Ito sa isang gang. Nagtanong si Fatih kung bakit desperado si Ito na labagin ang mga utos ng triad sa pamamagitan ng pagligtas kay Reyna. Lalo na't matapos ang 3 taon na pagtatrabaho para sa triad, sapat na ito para pagkatiwalaan siya ng lubusan. Sinabi ni Ito na kumalat na ang balita ng ginawa niya, kaya hinahanap ng triad ang kanyang kinaroroonan. Gusto lamang ni Ito na makalabas ng bansa at humanap ng ligtas na tagong lugar para kay Reyna. Kaya't kailangan niya ng pera at bagong pagkakakilanlan para sa kanilang dalawa. Dahil ayaw ni Ito na ilagay sa panganib ang kaligtasan ni Fatih at ng iba, hiningi niya sa kanya na ilihim ang kanyang kinaroroonan mula sa kanilang grupo. Subalit alam na ng kanilang grupo ang tungkol kay Ito, at sinabi niya na ang natitirang miyembro ng gang bukod sa kanya ay sina Vishnu at Bobby. Nagtanong si Fatih kay Ito tungkol sa kinaroroonan ni Aryan. Si Aryan ay kasalukuyang naninirahan sa Macau, kung saan siya ang namamahala ng isang nightclub para sa triad. Habang nasa nightclub si Aryan, napansin niyang may mga lalaking customer na nang-aabuso sa isa sa mga waitress. Agad siyang sumugod at pinatay ang mga ito upang mapanatili ang katahimikan sa kanyang lugar. Matapos ito, tumawag si Chenwo kay Aryan. Si Chenwo ay miyembro ng Six Cs, at ibinigay alam niya kay Aryan ang pagkakasala ni Ito na pinatay ang mga miyembro ng triad upang iligtas si Reyna. Hiniling ni Chenwo kay Aryan na tulungan siyang patayin si Ito at kunin ang pwesto bilang bagong miyembro ng Six Cs Enforcers. Nahikayat si Aryan sa ideya, kaya't tinanggap niya ang alok. Sa daan patungong Jakarta, inalala ni Aryan ang kanilang nakaraan ni Ito bilang mga miyembro ng triad. Sumumpa sila na maglingkod sa kanila ng habang buhay. Pagdating sa Jakarta, sinundo si Aryan ng 2 babae, sina Alma at Elena, na mga enforcers ni Chenwo at ng triad. Sinabi ni Chenwo kay Aryan na ang pagmasaker sa mga residente sa dalampasigan ay parusa dahil nagnakaw sila ng ilegal na droga mula sa triad at tinangkang ibenta ito sa iba. Hiningi ni Chenwo kay Aryan na patayin si Reyna dahil siya lang ang nakakita sa pagpatay ng triad. Kung hindi ito masusolusyonan, malaking problema ang idudulot nito sa kanila. Sinabi rin ni Chenwo na magtatayo ang triad ng negosyo sa Jakarta. Kapag nagtagumpay si Aryan sa pagpatay kina Ito at Reyna,
ibibigay ni Chen Wu ang negosyo sa kanya. Pagkatapos nito, lumipat ang eksena sa apartment ni Fatty, kung saan sina Ito at Reyna ay nagpapakuha ng litrato para sa kanilang mga passport. Sinabi ni Bobby kay Ito na ang isa nilang kasamahan, na si Johan, ay nagtaksil at ninakaw ang kanilang pera. Ngayon, si Johan ay may-ari na ng isang tindahan ng karne at nagtatrabaho para sa Triad upang palawakin ang negosyo ng droga sa Jakarta at mga kalapit na lugar. Dahil kailangan niya ng pera, pumunta si Ito sa tindahan ni Johan. Subalit alam na ni Johan na nasa Jakarta si Ito, kaya't pagdating niya sinubukan niyang utuin si Ito para makuha ang baril nito. Pero naunahan siya ni Ito at itinutok ang baril sa kanya. Sumuko si Johan at sinabi niyang ibibigay niya ang pera. Subalit, nakatago daw ang pera sa isang vault sa tindahan. Ngunit, gusto lang bitagin ni Johan si Ito dahil naghihintay na ang mga tauhan niya upang salakayin ito. At naganap nga ang matinding labanan doon. Gayunpaman, bagamat mag-isa lang si Ito, nagtagumpay pa rin siyang patayin ang lahat at mahuli si Johan. Dahil walang nagawa, ibinigay ni Johan kay Ito ang perang hinihingi nito at sinabing ipinadala na niya ang lahat ng kanyang mga tauhan sa apartment ni Fatty upang patayin si Reyna. Hindi nagtagal, dumating ang isang grupo ng korap na pulis na binayaran ng Triad. Nagtagumpay silang hulihin si Ito at inaresto siya at pinatay si Johan. Samantala, makikita ang mga tauhan ni Johan na pumunta sa apartment ni Fatty na may dalang armas. Si Bobby, na alam na ang kanilang pagdating, ay sinabihan si Shinta na umalis. Sa elevator, nagtagumpay si Bobby na patayin ang dalawang tauhan ni Johan. Bago siya pumasok sa apartment ni Fatty, kinuha ni Bobby ang dalawang metal plates at ipinasok ito sa ilalim ng kanyang damit. Pagkatapos nito, dumating siya sa apartment ni Fatty. At nakita sina Bobby at Vishnu, na napaliligiran na ng mga tauhan ni Johan. Nagkagulo sa pagitan nila, bagamat sila'y tatlo lamang ay nagtagumpay silang labanan ang mas maraming tauhan ni Johan. Sinabihan ni Fatty si Bobby na tumakas na sila ni Shinta. Hindi nagtagal, bumalik ang mga tauhan ni Johan, at mas lalong dumami ang bilang nila. Kahit sila ay natatalo na, lumaban pa rin sila, at kahit marami ang kalaban, nakaya nilang makipaglaban. Samantala, si Aryan ay nagmamasid mula sa loob ng kanyang sasakyan sa harap ng apartment ni Fatty, at naghihintay lamang ng tamang pagkakataon para atakihin si Fatty at ang grupo nila. Sa kabilang banda, nagising si Ito at sinubukang kumawala mula sa kanyang mga kadena. Nakipagbuno siya sa mga pulis na nagdala sa kanya at nagtangkang makatakas. Matapos ang mahirap na laban sa loob ng maliit na police car, nagtagumpay si Ito na mapatamba ang mga pulis at nagmadaling pumunta sa apartment ni Fatty. Dahil nabigo ang mga tauhan ni Johan na patayin si Fatty at ang iba, inutusan ni Chen Wu sina Alma, Elena, at ang mga Triad members na patayin silang lahat. Si Elena ang unang dumating kasama ang ilang Triad. Hinarap niya si Bobby, na handang magbuwis ng buhay para labanan ang Triad, habang ang iba naman ay tumatakas. Ngunit hindi kinayang labanan ni Bobby si Elena at siya ay namatay. Sa ibang dako, si Vishnu, nakasama si Reyna sa pagtakas, ay nakasalubong si Alma. Isa rin itong assassin, kaya't madali niyang napaslang si Vishnu. Nakita ni Fatty ang pagpatay kay Vishnu, at nagalit. Subalit dahil pagod, hindi niya kayang labanan si Alma. Bigla na lang dumating si Aryan at pinigilan si Alma na patayin si Fatty. Nagsimula ang isang matinding laban sa pagitan ng dalawang enforcer ng Triad na may kamanghamanghang kakayahan sa paglaban. Gayunpaman, nagtagumpay si Aryan na paralisahin si Alma at pabagsakin ito. Nalaman ni Fatty na si Aryan ang nagbigay ng kanyang lokasyon kay Johan at sa Triad. Sinabi naman ni Aryan na napilitan lamang siyang gawin iyon. Sinubukan niyang kumbinsihin si Fatty na sumama sa kanya, buuin muli ang lahat mula sa simula, kaysa mapatay ng walang kabuluhan. Ngunit galit na galit si Fatty dahil sa mga salitang ito ni Aryan, dahil siya ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang mga kaibigan. Binaril niya si Aryan ngunit di niya pinatamaan. At dali-daling kinuha si Reyna. Nang si Fatty ay papatakas na, sa pamamagitan ng sasakyan, dumating ang mga sundalo ng Triad at pinigilan sila.
Nagawa niyang lumayo sa kanila at inutusan si Reyna na magtago muna, habang hinarap niya ang mga Triads. Nagpatuloy ang putukan. Ngunit sa huli, si Fatty ang namatay. Nang lumapit ang mga Triad upang tiyakin na patay na siya, biglang binaril sila ng isang misteryosang babae na tinatawag ang sarili na Operator. Matapos patayin ang mga Triad, tiningnan niya ang kalagayan ni Fatty. Pagkatapos umalis ang Operator, dumating si Ito at nagulat nang malaman na lahat ng kanyang mga kaibigan ay patay na. Nang malaman ang pagdating ni Ito, lumabas si Reyna at dali-daling kinuha ni Ito si Reyna, at tinawagan si Shinta, at sinabing umalis na agad sa Jakarta at huwag munang bumalik sa kanyang apartment. Pagkatapos, bumalik sina Ito at Reyna sa apartment ni Shinta, kung saan ibinahagi ni Reyna ang huling mga salita ni Fatty na hindi sila dapat maghinayang sa anumang ginawa nila at hinihikayat siyang maging matapang. Sa ibang dako, galit na galit si Elena nang dumating si Aryan sa lugar ni Chenwo at balak siyang atakihin bilang paghihiganti sa pag-atake niya kay Alma. Gayunpaman, pinigilan ni Chenwo si Elena at hiningi kay Aryan na magkaroon sila ng pribadong usapan. Sinabi ni Chenwo kay Aryan na ang mga dating kasamahan nito sa gang, sina Fatty, Bobby, Vishnu, at Johan, ay target ng Sixties, at sinabihan siya na kailangan niyang kalimutan ang kanyang pamilya at mga kaibigan kung nais niyang maging isa sa Sixties. Binigyan niya si Aryan ng isa pang pagkakataon na patayin si Ito at inalok ang pwesto nito sa Sixties. Tinanggap ni Aryan ang alok, ngunit nais niya ring makuha ang posisyon ni Johan, na pamumuno sa drug business ng Triad sa Jakarta. Sumang-ayon naman si Chenwo sa kondisyon. Sa apartment ni Shinta, isang madugong pagtutuos ang naganap sa pagitan ni na Operator at Ito. Nasakutan ni Operator si Ito at itinutok ang baril sa kanyang ulo. Subalit bago pa man niya mapatay si Ito, biglang sumulpot si Reyna at nakiusap na huwag itong patayin. Alam ni Operator na si Ito ang kilalang Sixties, at tinanong kung bakit niya iniligtas si Reyna, kahit inuutos ng Triad na patayin ang lahat ng mga residente. Ibinunyag niya na ang pagiging Sixties ay pagiging kasangkapan sa pagpatay para sa Triad. Gayunpaman, nang makita niya si Reyna, nagising ang kanyang konsensya, at naisip niyang maaari niyang baguhin ang kanyang tadhana sa pamamagitan ng pagsagip kay Reyna. Sa huli, nagpasya si Operator na huwag siyang patayin at umalis. Kinabukasan, bumalik sa ala-ala ni Aryan ang mga nakaraan nila ni Ito at ang kanilang mga kaibigan. Noong mga panahong iyon, nasaktan ni Ito si Bobby dahil sa pakikipag-ugnayan nito sa Triad sa pamamagitan ng pagbebenta ng droga. Ngunit sinabi ni Bobby na ang layunin lamang niya ay tulungan ang grupo sa aspeto ng pera dahil malaki ang kita mula sa droga. Si Ito at si Aryan ay nagpasyang iwan ng kanilang dating gang at sumali sa Triad. Sa kasalukuyan, kinontak ni Aryan si Ito at inanyayahan silang magkita sa isang bodega malapit sa Pantalan, doon sa dating base camp nila. Hindi nagtagal, bumalik ang Operator kay Ito at ibinunyag na ang kanyang misyon ay patayin ang Sixties. Inabisuhan niya si Ito na si Aryan ay nagtipon ng mga miyembro ng Triad sa bodega upang patayin siya. Ngunit handa na si Ito na tapusin ang lahat sa pamamagitan ng pagtungo sa lugar na iyon. Kaya't hiniling niya sa Operator na protektahan si Reyna. Dumating si Ito sa warehouse malapit sa daungan, kung saan nag-aabang ang mga miyembro ng Triad. Nagkaroon siya ng matinding laban sa kanila. Kasabay nito, si Chenwo ay nag-utos kay Elena, Alma, at ilang miyembro ng Triad na patayin si Reyna sa apartment ni Shinta. Ngunit hindi nila alam na nag-aabang na si Operator. At siya na mismo ang nagpatamba sa lahat ng mga miyembro ng Triad. Nakaharap niya sina Elena at Alma, at hindi naiwasan ang matinding laban sa pagitan ng mga babaeng asasin. Bagamat unay nahihirapan siyang labanan ng dalawang napakalakas na babae, nagtagumpay pa rin ang Operator na patayin sila. Sa ibang dako, pinatay ni Aryan ang sniper na inutusan ni Chenwo na patayin si Ito. At matapos patayin ni Ito ang lahat ng tauhan ni Aryan, nagkita na sila at sinisi ni Aryan si Ito sa pagkamatay ng kanilang mga kaibigan.
Nang sabihin ni Aryan na siya na ang papalit bilang 6Cs, sinabi ni Ito na ginagamit lang siya ni Chenwoo. Ngunit wala itong pakialam at inatake si Ito, at nagsimula ang matinding laban sa pagitan nila. Sa huli, natalo ni Ito si Aryan, ngunit hindi niya ito pinatay at umalis na lamang. Hindi nagtagal, dumating si Chenwoo at nadismaya sa pagkabigo ni Aryan na patayin si Ito. Sinubukan ni Aryan na patayin si Chenwoo, ngunit naubusan na siya ng bala. Pagkatapos nito, inutusan ni Chenwoo ang 6 na hitman na pinamumunuan ng assistant ni Aryan na patayin si Aryan. Pagkatapos, ligtas na inihatid ng operator si Reyna kay Ito at umalis. Si Ito naman ay isinakay si Reyna sa isang barko na aalis na, ngunit hindi siya sumakay. Nagpaalam sila sa isa't isa sa huling pagkakataon. Si Ito, na labis na nasugatan, ay sumakay sa kanyang sasakyan at nakita si Chenwoo at ang mga miyembro ng triad sa harap niya. Binilisan niyang i-drive ang kanyang sasakyan patungo sa kanila habang sila'y nagpapaputok. At doon nagtatapos ang pelikula. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay sigurado ako na magugustuhan mo ang mga sumusunod na video. E-click mo na.